Isiniwalat ng isang vlogger sa pagdinig ng kamera kung sino ang umano'y nasa likod ng pagkalat ng tinaguriang polvoron video ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagkasagutan din na ang isang kongresista at vlogger. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nagkainitan sa pagdinig ng House Tri-Committee tungkol sa paglaganap ng fake news sina Congressman Benny Abante at vlogger na si Elizabeth Joey Cruz. Napikon si Abante sa pahayag noon ng vlogger tungkol sa kanya. Ang sabi mo, ganito, kung Abante, paswelduhan ka ng taxpayer, gago. Tinawag mo akong gago. Oh, bakit? Ba't mo ginawa sa akin yun? Sagot ni Cruz, we do not know each other personally. Therefore, the statement was said based in a not personal way, but it is an observation. Giit ni Abante, What is your right to tell me I'm gago? That is part of my freedom of speech. pero mas lalong nainis ang kongresista nang balikan ang sinabi raw noon ni Cruz na may isasampal daw siya sa pagmumukha ni Abante. If I tell you right now, sasampaling kita. Freedom of speech yan. That's part of your freedom, Mr. Chair. Pag sinampal kita, hindi na freedom of speech yan. Of course, sir, it's overt Hindi action na. already. Yes, Hindi sir. na, no? Yes, sir. Oo, ang galing. Mahusay ito. Oo, magaling ka. Natigil lang ang sagutan ng pumagitna ang chairman ng komite. Naungkat din sa pagdinig ang sworn affidavit ng vlogger na si Pebbles Conana. Sinabi niyang si Attorney Harry Roque ang umano'y mastermind sa likod ng kumalat na edited video ni Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit ng cocaine na binansagang polvoron video. Ang dahilan daw para sirain ang kredibilidad ng Pangulo. Sa palagay ko po, Mr. Chair, party po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Wala pang pahayag dito si Roque. Samantala, pinasight in contempt ang mga vlogger na sina Sas Rogando Sasot, Lorraine Badoy at Jeffrey Celis dahil sa hindi pagdalo sa hearing ng walang legal excuse. Kinontempt din ng vlogger na si Mark Lopez dahil sa kanyang post na sinisiraan ang komite matapos dumalo noong nakaraang pagdinig. Sa gitna ng kumakalat na fake news online, sinabi ng mga kinatawan ng Meta na dumalo sa pagdinig na mayroon silang ginagawang hakbang para labanan ang misinformation. Tinatanggal na raw nila ang mga account at content na lumalabag sa kanilang community standards, lalo na yung mga mapanirang impormasyon. Binabawasan din ang pagkalat ng low-quality content. Nakipag-partner din sila sa third-party fact-checkers gaya ng Rappler, Verifiles at Agence France Press sa pagtukoy ng mga content na may misinformation. Nakikipagtulungan din daw sila sa mga law enforcement agency. We can ourselves send content for the fact checkers to check, or the fact checkers can do it themselves. Tingin naman ng ilang kongresista, pananagutan ng mga social media platform gaya ng Meta ang pagpuksa sa fake news. Baka kailangan na raw imandato ang pag-register ng mga social media platforms sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.